guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe, like, at pag-share na rin po para updated po kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Edu. Siguro po sa atin lahat, marami pa po ang hindi nakakilala kay Edu. Siyempre, idol natin yun. Dapat din makilala natin siya, kung anong gusto niya, kung anong paborito niya, kung anong ayaw niya, kung anong ginagawa niya ngayon. At kung sino ba talaga si Edu guys. Alam niyo si Edu pala guys, nag-aaral siya ng stock market. Napaka-humble talaga. Tapos ano pala si Edu? Siya pala yung panganay, dalawa lang sila magkapatid. Yeah, yung kapatid niya babae po. Panoorin na lang po natin ang interview ni Kalingap Dan kay Edu guys. Watch this guys. Enjoy. Tao ni Edu. Okay ba? Okay lang ba? Okay naman. Okay, so Edu, pakilala ka muna. Siyempre madami na tayong bagong sumusuporta sa atin. Hello po mga Kalingap. Ako po, Kalingap Edu po. Alalay ni Kalingap Rab. Isa sa K-Boys. Yan. Salamat sa suporta. Okay, ilang taon ka na, Edu? 27. 27 na po si Edu. So Edu, sa magkakapatid, pang ilan ka? Panganay. Panganay. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang kami. Okay. Babae, lalaki. So bilang panganay na kapatid, ano si Edu? Ako ay medyo strict ako kasi panganay ako. Parang mas, pag panganay ba, parang may responsibilidad ka sa sa bunso mo. At ganun medyo sa kanya medyo mahigpit. Okay. So ganun ka naman na parang may care ka sa kapatid mo? Oo, naman siyempre. Pag may care ka, medyo sisitayan mo siyempre para mas matuwid yung para kasi alam mo na yung mga nangyayari kaysa sa bata. So pinagbabawalan mo ba siyempre, ang kapatid mo? Siyempre naman kasi importante sa yung tao dapat. Wow. Alam mo parang concerned ka? Oo. Tama. And bilang isang anak naman si Edu, anong klase kang panganay na anak? Parang strict ang parents ko dati sa amin at lumaki sa lola yan din nung hanggang siguro 6 tapos sa medyo sila mahigpit ng kaya medyo nasanay na ako sa ganun kaya hindi na ako parang kung ano sabihin nila lang sunod lang kasi hindi naman ang mas alam nila ang ginagawa nila para sa ikabubuti ko kaya ko lang sunodin ko naman. So tanong kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo? Gusto ko at ayaw. So, unang tanong ko, ano yung mga bagay na hindi ka mabubuhay sa araw-araw nang wala sa'yo? Katulad na, kunyari, cellphone, mga ganon. Siguro, sa internet kasi. Internet? Bagay yun. Kailangan mo, pag mag-i-edit. Bagay na sa atin yun. Hindi naman sa pag-i-edit, yung kunting paglilibang lang din. Kasi sa atin, pag wala tayong pera, mas masarap minsan magpara sa search lang na kung ano sa internet. Nakakalibang din eh. Okay, so internet ang kailangan mo sa buhay mo. Okay, so bukod doon, Ed, ano pa ba ang hinahanap mo? O ano pa ba yung mga nakasanayan mong ginagawa? Hanggang ngayon paglaki mo ay patuloy mo pa rin ginagawa? Maglaro. Hindi ko talaga may parang, simula pagkabata ako, mahilig ako sa video games talaga. Parang, parang, sa gamer talaga ako eh. So, parang parte na siya ng buhay mo? Ang games? Lahat ng games, parang, active ako sa mga games. Kahit yung games na yung sa pagbabasketball, yung mga ganyan. Games sa computer, talagang ako parang lahat. Okay. Gusto ko ng ganyan, active ako sa kasi halatado naman, medyo hyper naman ako pag ganyan ng Parang nagiging alive ka? Oo, nagiging ibang mood ko pag naglalaro ako ay. Ang lumalabas yung pagiging yung competitive. Eh ano naman ang mga pagkain na hindi mo gustong kainin simula bata hanggang ngayon? Pagkain? Lahat ko namang kinakain halos pero siguro matamis lang talaga, sobrang matatamis na ayaw ko talaga ng matamis. Mga dessert? Oo, nakain ako matamis pero wag yung sobrang puro, sobrang tamis. At naiilang ako sa hindi ko gusto talaga. Okay. Parang nabara sa lalamunan ko. And ano naman yung mga kagustuhan mo na paborito mo Na pagkain?
Pagkain, mahilig ako sa prutas. Prutas. Lipote, halos lahat ng prutas. Ano naman, gusto mo ba maanghang, matamis? Ay, oo. Manghang. Tsaka mga gulay. Sanay na ako sa gulay. Okay. Lahat. So dito naman tayo sa material na bagay. Ano yung parang gusto mong makuha o mabili? Mabili. Simula bata ka na hanggang ngayon ay parang pangarap mong makuha ito. Ano yun? Gusto ko siyempre magkaroon ng sariling parang bahay. Para, siyempre parang achievement yun eh. Parang may bahay na parang may na sarili na akong nakuha galing sa paghihirap ko sa mga pagtatrabaho. Kasi mahirap makuha eh. Kahit matanda ka na minsan, wala ka pang ganun. Yung bahay at Yung lupa. ibang tao, wala pang ganun minsan kahit matanda na. Nakikita natin yan sa mga tinutulungan namin minsan. Sa parang matagal ko na talagang pangarap din magkaroon ng mga ganong klaseng property at Okay. sarap sa feeling. Anong klase naman ng bahay ang pangarap mo? Gaano kalaki o gaano Hindi kaganda? man malaki, parang kahit simple lang, parang kahit yung mga kasing ganda lang ng bahay yung pinapagawa nila Kalinga, pero parang ganun lang. Ang babahay, Oo, parang ganun. simple lang. Oo. Hindi Okay. naman kailangan sobrang maganda talaga kasi hindi naman ako mahilig sa masyadong material na bagay. Itong bahay na ba to ay para sa sarili mo o sa magiging pamilya mo balang araw? Siyempre, pwede rin sa pamilya ko balang araw. Okay. Sa sarili muna at solo pa lang eh. So, ito naman pagdating sa sasakyan, ano ba ang gusto mo? Hilig mo, motor o kotse? Hindi nga ako pero dati mahilig lang ako sa bike pero nagkamotor ako. Ewan eh, nagustuhan ko magmotor. Pero di ko pa talaga naiisip magkasasakyan kasi yung motor pa lang parang grabe na yung yung nagagawa sa akin kasi kahit saan na yung mga lugar dadadala ko ng motor ko at napakasaya. Hindi ko alam kung papalitan ko pa yung motor ko kasi parang Basta masaya ka na sa motor mo. okay na yun. Yung bike ko dati, kala ko okay, kahit bike lang, pala, parang kakaiba pag may may sariling sasakyan na kaya kang dalhin kahit saan. Dati kasi pag sa bike lang, limited lang parang, hanggang dito lang siguro, hanggang Basod, yun ang pinakamalayo mo mapupuntahan, sobrang pagod pa. Tapos may dala-dala ka pa. Ay, di kaya yun. Sinubukan ko yung dati maglingap ng gano'n. Talagang ubos lakas ko. Okay. Tapos sa motor, masayang-masaya ka na. Ay, oo. Ang layo na nararating ko talaga. Paano kung subukan mong magkaroon ng kotse? Baka mas makapunta ka na sa mga lagpas na ng Cam Norte, Di ko alam. na kotse ka na. Di ko alam. Wala ka pa sa isip mo ngayon? Basta masaya ka sa motor mo. Oo, masaya sa motor ko. Okay na yan. Sapat na yan masyado. Tama. So Edu, next question naman. Ano ang mga style mo ba pagdating sa fashion? Sa fashion. Ano ang outfit mo lagi? Ano ba, saan ka ba bumabase? Anong inspirasyon mo sa mga sinusuot mo? Parang napapanood ko lang sa mga Hollywood na yung parang medyo baggy. Hindi ako mahilig sa sobrang fit. Mapansin mo. Bihira ako mag-fitted na Gusto ko relax lang sa madaling suotin. Komportable. Oo, kagaya to. Mga suot mo, medyo loose lang ng konti. Malaki rin ito. Paano yan nag-gym ka na? Medyo magiging fitted na ang mga damit mo. Sumisikip na yung iba. Ang hirap ko ba rin? Genre mo, ano ang mga tugtugan mo lagi pa? Pag nag-iisa ka or pag natutulog ka, gano'n. Rock siguro. Rock, saka R&B. Ayaw mo ng mga love songs? Ayaw ko, masyadong pang malong Yung mga old songs, mga oldies but Gusto ko goodies. yung nakakaano ng mood ko kasi pag nag-aaral ako, gusto ko yung parang nahahype ako Parang nare-relax ang pag-iisip mo, gano'n. Gusto ko kasi ginagamit ko minsan yung pag-music pag nag-aaral ako. Kailangan ko ng motivation. Tama. Pakinig ka muna. Effective ba yun na may sounds sa pasa? Ikaw naririnig habang nag-aaral? Effective ba yun? Gawa ko muna parang pagka masimula pa lang ako, makikinig muna ako ng konti. Parang Bina-warm up mo? parang tune up ko sa ko yung isip ko. Okay, so kinukondition mo. Hanggang ngayon, ano ba yung inaaral mo ulit? Sa stock market. Oo, patuloy pa rin yan. Oo naman. Ano ba ang naging simula or bakit mo inaaral ang stock market? Siyempre, para sa kailangan ko ng income At doon lang siguro ang nakita ko
malakas ang possibility na ano, na maka-accumulate ng ano, ng wealth, yan, ganyan. Tingin mo sa Before pa kasi nitong vlogging, matagal ko na yun, 2020, ano pa yata ako naiisip, 2015 pa, Oo, bago tagal na. magsimula yung crypto. Sabi ko, pag-aaral ko ito, kailangan ko lang muna ng pera bago ano. Tapos yun, nung nakasama ako dito, medyo nagkaroon ako ng pera, pang ano, saka yung pang tuition fee para sa mga ganyan. At ginamit ko yung pera ko para mag-enroll sa mga ano, sa mga seminars ng mga magagaling na na trader. At yun, medyo parang ano pa lang, in process pang. Okay. So may mga inspirasyon ka bang tao sa pag-crypto or sa stock market? May mga sinusundan kang tao? Madami. At yun yung mga successful na? Madami masyadong kasi sila, mga ano din sila, hindi mo kilala yun, yung mga ano talaga, mga Warren Buffett. So oo, kilala. Parang familiar naman siya. So yun yung mga tao na gusto mong maging katulad balang araw? Gusto ko maging ganun. Para pag na ano mo kasi parang may ano ka na may freedom ka na sa ano Yun ang goal ko parang yung ano lang, may perang napasok, tapos mag-less. Okay, so parang yung oras mo, makatulong. malaya ka. Oo. Ano ba ang mahalaga sa Edu? Oras o ang pera? Kung tatanungin ka lang, Oras, syempre. bakit? Hindi mabibili ang oras. Tsaka hindi mo na maibabalik Oo. yung oras, Kahit no? gaano pa pamarin pera. Kasi ang pera, kahit mag-waldas ka ng 1,000,000, babalik siya. Kaya enjoyin mo ang oras, sayang. Okay. Saka wag puro good time na kung ano-ano lang. Relax din. Oo. Ano lang, parang Chill lang. alamin mo yung parang i-improve mo yung sarili mo para sa mga bata na nakikinig habang nakikita mo yung sarili mo na parang kung ano nang ginagawa mo, isipin mo pag nasayang mo yung oras mong yan, pagtanda mo, at wala pa rin nangyari sa buhay mo, iisipin mo sigurado yung oras na sinayang mo. At pag naalam mo yun, sigurado, manghihinayang ka. Okay. Masakit yun. Eds, may tanong lang ako isa lang tungkol to sa pag-stock market mo. Alam mo yung movie na Wall of Wall Street? Narinig ko na yun, gusto ko Wolf of Wall Street. Oo. Panood mo na yun? Panoorin mo yun na ang ganda nun. True to life yun. Oo, magaling. Si Jordan Belfort. Saka si Titanic. Si Leonardo, yung artista. Pero yung main character doon na totoong tao, si Jordan Belfort. Isa siyang stock market na naging successful, kaso nga lang sa illegal na paraan. Panoorin mo yan. Pero may lesson din doon kasi true story din yun. So, Eds, ikaw ba yung tipong tao na aalis ka sa comfort zone mo para lang ma-experience yung mga bagay na tingin mo hindi ka para doon? Yung out of the box lang, para bigla ka na lang susubok? Oo, lagi akong ganun. At pangit yung palagi kang nasanay sa isang bagay tapos hindi mo itatry yung isa. Tama. Kasi sayang yung yung experience mo dito pag hindi mo sinubukan tapos tumanda ka. Kagaya na sinabi ko sa kanina, sa oras, pag di mo tira na yung ibang magsisisi ka Okay.